What's up? Dahil madami ang nagre-request ng mga road bike, gumawa ako ng mga tier list or tier list ng mga road bike na nabike ko na, and sinama ko na rin dito yung mga 2024 version. So, sino nga ba dito? Yung super sulit, reasonable, sakto lang, lower the price, and overpriced. So, yan yung ating 5 category. Malalaman natin kung sino nga ba sa kanila yung sobrang sulit and kung sino yung overpriced. So, like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, simulan na natin itong tier list natin. So, kita-kita nyo sa baba, madami tayo ditong mga road bike. So, karamihan dito ay nabike ko na rin ay mga latest version. Sinama ko na rin mga 2024. Yung sa Sunpeed Mars Dis na 2024 version, Mountain Peak Striker, Expert, and yung Astro na latest din. So, tara, simulan na natin to. Magsimula tayo dito sa Sunpeed Triton. Ito yung legendary, syempre. So, ano nga ba yung specs ng Sunpeed Triton? Tignan natin. Yung Sunpeed Triton ay nakakahalaga ng, ngayon latest price to, 15,500 pesos. Pero yung pandemic, pumalo to ng almost 18 to 19,000 pesos dahil ubusan ng mga road bike nun. So, alloy na yung frame, alloy na yung fork, and yung hub nito ay alloy na rin. Okay, kaset na rin siya. Naka 725C, Sensa Reflex 2x8 speed. Ayan, 2x11 28 teeth. So, ayan, brake lever ay Sensa Reflex. So, hindi pa ito naka STI. Ito, ayan, naka Brifter. Ito yung kilalang kilala talaga ng mga siklista. Karamihan ng pandemic ay nakaganito. Ito yung unang naubos ng pandemic. Sunpeed Triton. So, 15,500 pesos. I think sa presyo niyang yan. Bago mag-pandemic, parang presyo niya around 14,500 to 15 eh. So, parang hindi rin siya nabago. So, si Sunpeed Triton ay ilalagay natin dito sa ating reasonable. Ayan, reasonable yung presyo niya doon sa specs niya. 15,500, good for beginners yan. Hindi lang for beginners. Kahit sa mga marunong na magbisikleta, kung gusto niyo sumubok ng road bike, entry level, galing pa sa magandang brand, Sunpeed, subukan nyo yung Sunpeed Triton. Okay na rin yan. Reasonable yung price niya. Pag nakuha nyo ng mga around 14,500, mas okay yun. Kung makukuha nyo ng mas lower sa 15,500 pesos. So, Sunpeed Triton, lagay natin sa reasonable. So, next natin. Ito. Yung Foxter FR1800. So, Foxter FR1800. Tingnan natin yung specs niya. Okay, Foxter. Mas pinasimple ko na lang to para hindi naman kayo maano. Ayan. So, specs ito. Ay, yung presyo pala ay 25,300 pesos. So, ito, alloy na yung frame. And yung fork niya, alloy na rin. Naka-integrated. So, latest lang to. Nabayad ko to around January kung di ako nagkakamali. Or Feb. Internal cable. Ito yung naka-integrated na. Yung cable niya dumaan dito sa kanyang integrated na stem. Pero sa picture, hindi eh. Ayan, pero naka-integrated na yan. Naka Shimano Sora FDRD 1132 teeth, naka Pro Wheel, square type nga lang to. Kung ginawa nila tong Halotech, mas sulit na sana eh. 700 by 28C. Ayan, naka square type pa, pero integrated na. Ayan. 25,300 pesos FR 1800. So, tingin ko naman yung presyo na 25,000 pesos, mas mura siya ng konti sa Mountain Peak Striker. Nakasura na din naman siya, at saka integrated. So, ilalagay ko to sa sakto lang. Dahil latest siya, integrated na. And, kulang nga lang, dapat ginawa nila tong Halotech eh. Pero, Sora, 25,000 pesos. Latest version din. Pwede na. Okay, next natin. Eto. Sunpeed Galaxy. Ito, nabike ko to nung 2021 yata kung hindi ako nagkakamali. Sa pedal up pa sa UP. So, tignan natin muna yung specs and price nitong Sunpeed Galaxy na to. Ito yung 2024 version. Ayan. So, yung presyo niya, ayan, 42,500 pesos. Yung nabike ko dito, hindi ko nagkakamali, Shimano 105 yon. Pero ito ay ginawa niya lang at Chagra. Ayan. So, tingnan natin yung specs. Ultra aluminum frame. And carbon. Carbon pa rin naman yung kanyang fork. Ganun pa rin. Toe axle. Ganun pa rin naman. Toe axle yung front and rear.
And the Kenda 725C. Alam ko Chaoyong yung na-budget ko eh. And yung shifter niya ay Shimano Chagara 4720. And FD Chagara, RD Chagara Sunshine 1132T, 10 speed siya. Crankset Sinix. Nung na-budget ko to, naka-pro wheel owns to kung hindi ako nagkakamali. Kung malinaw pa yung naano ko dito. Hindi ko alam kung downgrade yung ginawa nila dito. Kasi naka 105 na yun eh. Nung na-budget ko siya, pero ginawa siyang Chagara. Pero nagmahal siya. Nung na-budget ko to, ang presyo lang nito ay 37,500 pesos. 2022 yun kung hindi ako nagkakamali. Sa Pedal Up UP. Doon ko siya na-buy check kasi bihira to sa mga buy shop eh. Pero ngayon, 2024 version lumabas 42,500 pesos. Konti lang yung mga nabago din sa kanya. Ayan, ginawa pa siyang Chagara. Okay na sana yung 105 11 speed. Pero ito kasi ginawa nilang 10 speed na. May mga binago dito. Pero ang pinaka downside ng binago dito siguro I think mas pipiliin ng tao siguro yung Shimano 105 kaysa sa Tiagra version nito. Although mas mura yung naunang version nito, 37,500 pesos kung hindi ako nagkakamali doon sa nabayad ko. Ngayon ginawa siyang 42,500 pesos. Kaya dumataas presyo nito para sa isang Chagara. Nalala niyo yung pinost ko nung last time? Naka-Chagara yon, yung Upland. Yung Upland na road bike, naka-Chagara yon pero around 25,000 pesos. Chagara FD, yung RD, and yung STI, 25k lang yun. Upland Impreza. Pero ito, Chagara, although ito, magandang brand. Naka-integrated naman ito kung hindi ako nagkakamali. Internal cable routing. Carbon yung fork. Okay, sige. Ganyan pa rin naman yung konti na nabago dito eh. Konti lang ang binago dito. Itong Pro Wheel, ginawa nilang Sinix, yung kanyang crankset. So, para sa akin, itong 42,500 pesos na Sunfield Galaxy 2024, pwede ko itong ilagay sa sa overpriced pa siya ngayon. Overpriced siya. Ayan. Overpriced siya sa 42,500 pesos. Kasi may mga road bike na nasa around almost 38,000 pesos. Naka 105 ka na nun. Mamaya, papakita ko sa inyo. Nandito yung isang sample nun. So, si Sunfield Galaxy, lalagay ko siya sa overpriced dahil naging siya eh. Naging Chagara siya. Dati siyang naka 105. So, 2024 version to. Itong Sunfield Galaxy na to. Okay, next natin. Si Trink Swift 2.0. Okay, Trink Swift 2.0. Tignan natin anong spec ito ni Trink Swift. Trink Swift, presyo niya nung nabayad ko siya, 36,000 pesos. Alloy yung frame, carbon yung rigid na fork. Ito, 105. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naka 105 na. Ayan, 105 yung FDRD, yung STI ay Shimano 105. Naka Pro Wheel Vector, Sugek, yung kanyang cassette, KMC, si STSR, Trings, ayan, ito yung Solod, ang may-ari ng ng David Solod. Tapos yung pedal, Welgo. Itong Welgo okay na rin, yung magandang brand na rin yan. So, 36,000 pesos para sa ganito. Shimano 105. Siguro. Carbon namin yung fork niya. I think pwede ko tong ilagay dito sa natin. Sa category na Trink Swift 2.0 to eh. Yung brand is kilala na rin. So, si Trinks 2.0 Swift ilalagay natin sa I think lower the price. Hindi, naka 105 siya at saka carbon yung niya. Siguro lagay natin sa sa sakto lang. Ang maganda naman yung niya, no? Pero kung gagawin tong integrated na yung fork niya, ay yung niya, yung drop bar niya, mas okay sana kung may latest version na lalabas. So ayan, next natin, itong Rider R2. Itong Rider R2 yung sinasabi ko sa inyo dati pa. Ito, ayan. Rider R2, ito yung 17,000 pesos na buy ko to. 2 years ago yata kung hindi ko nagkakamali. Alam ko meron pa nito kaso iilan na lang eh. Yung frame niya alloy na, yung fork alloy na, naka Shimano Sora FD, yung RD, yung STI, Shimano Sora din. And naka naka Halotech crankset, compact. Sora, hindi, iba to. Iba tong Shimano Sora compact Halotech crankset dito sa nasa picture.
Iba yata yung nakuha kong picture ng ano na to. Pero, yung Shimano Sora na to, hindi ito yung ano eh. Parang ibang ano to, Sora R3 750 yata yun kung hindi ako nagkakamali. Hindi siya yung ano na eh. Ibang Sora siya eh. Hindi siya yung Sora na R3000. Basta ibang level ng Sora. Pero, Sora FDRD, and yung kanyang ASTA, Sora na rin. Para sa akin, 17,000, pwede na. Pwede na sa ganung presyuhan. Malapit na siya dun sa isang mas sulit eh. Sige ko, itong Rider R2, pwede natin tong ilagay dito sa reasonable. Reasonable na yung price nito. So, next natin, itong Java Siluro 3. Ito. Java Siluro 3. Magkano ba si Java Siluro 3 ngayon? Tsaka yung specs niya. Okay. Java Siluro 3, 28,300 pesos. Yung last plastic ko dito. Ito yung naka UCI approved na. Karamihan naman ng mga road bike ng Java ay UCI approved. So, carbon yung fork, alloy yung cockpit niya, seat post, alloy din rim, alloy yung frame, decaf. Ayan, Halotech. Sabi nila yung shifting daw na decaf ay okay din, kaso medyo matigas daw yan. Base sa, nagkwento sa akin na may ganyan dati. Decaf Italy group set, 2x11 speed, quick release, hubs, shifter niya, decaf din, 725C, internal cable routing, UCI approved. I think ang babayaran mo dito yung ano lang. Ang binabayaran mo dito, bukod sa brand, sa frame niya, yung UCI approved. Ayan. UCI approved. Para siyang ano eh, parang ano yan eh, parang ID. Kung meron ka yan, UCI approved, yung bike mo, pwede mo isalis-ali yan sa mga competition na ano, mga Tour de France, mga gano'n. Pero ito, I think sa 28,300 pesos, hindi masyadong nabago yung presyo na to. Kaya si Java Siluro 3, I think, kailangan lang nila tong babaan yung presyo para mas maging sulit na. Kasi mas pinipili ng iba na imbis na decaf yung nakalagay, ginagawa nilang, or pinipili nila yung mga mga naka Shimano Sora, mga ganyan. Basta Shimano, alam na ng mga siklista yan. Mas kilala nila yung Shimano kaysa doon sa Sensa decaf or Dika. So ayan, next naman natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, wala lang tatalo sa sobrang sulit nito eh. Itong next natin eh, syempre, kilala nyo to. Si TRS Infinite. Ayan. TRS Infinite, alloy 6061, smooth weld, size 48 and 50. Medyo malaki yung size nito. Wala ako nakita nito na size 46, masyado. 48 and 50 lang talaga yung pinaka nakita ko dito. 2x12 speed. Halotech na yung kanyang crankset, sa Empire Pro, yung Brister, yung FD, and yung RD, internal cable routing, Silverio yung cassette, alloy yung fork, alloy drop bar, solon hub, seat post, alloy na rin, pedals, rims, velo saddle, dual disc brake, PYC chain. Ay, grabe. Yung mga nakalagay dito, alam mo ba, yung unang presyo nito, sa mga curious dyan, nung nilabas to, nung nabike ko siya, around 2021 kung hindi ako nagkakamali, ang org price nito ay 21,500 pesos. And nung hindi siya naging mabenta, hindi nga ba? Nung mga panahon na yun kasi medyo mahal pa talaga siya. 21,500, tapos mas gusto ng tao yung mga naka Shimano. Nakwento ko nga kanina, 'di ba? Pero ito, binaba pa nila yung presyo nito ng 18,500 pesos. Pangalawa na yun ha. Na-buy check ulit yun, 18,500 pesos. Yung price drop niya. And after ng ilang months, binagsak pa nila yung presyo nito. Alam nyo ba kung magkano? Umabot to ng 14,500 pesos. Halos ka presyo na ng Sunpeed Triton. Kaya unang naubos to kaysa kay Sunpeed Triton. Kasi isipin mo, si Sunpeed Triton nakasensa ano lang yun. Nakasensa Ignite. Pero ito, Sensa Empire Pro na yan. Naka 2x12 speed na. Kung i-compare mo yan, ilalapit mo yan kay Sunpeed Triton. Si TRS Infinite, mas pipiliin talaga ng tao yung TRS Infinite kasi naka 2x12 speed na versus 2x9 speed. Smooth weld, 48 to 50. Although yung Sunpeed Triton, alam ko meron yung 52, may 46, 48, 50, 52. Alloy na karamihan dito, kaset na rin. Ay, grabe. May masusulit pa ba dito? So,
Sobra pa yung ano ko, yung zero ko dun sa ano. 15,000 pesos to nung huling price check ko sa kanya. Ayan. Nasobrahan lang na zero. So, para sa akin, malamang sa malamang kayo din ay mag-approve dito. Ilalagay natin siya sa super sulit. Super sulit yan. Hindi pwedeng bumaba yan sa reasonable. Sa 15,000 pesos niya, na yun yung pinaka last price check ko sa kanya. Sobrang sulit na yan. Saka, kung may makita kayo yan ngayon, sa mga shop, malamang sa malamang itataas na yung presyo niyan. Around 17 to 18,000 pesos. Kasi nga, parang ano yan eh. Parang, ano na lang yan. Parang siyang dinosaur. Extinct na. Antayin natin baka may bagong version na lumabas. Pero ngayon, waiting tayo. Okay, Quest 4 Infinity. So, tignan natin yung specs ni Quest 4 Infinity. Next natin, 21,000 pesos lang to. Alloy na, triple batted. And alloy na rin yung fork niya, headset, seal bearing, naka Shimano Claris, 2x8 speed. Ayan, Claris, naka-zoom yung disc brake. Pro wheel, Halotech. Uy! Halotech na. Seal bearing. Machine 11 pa yung saddle niya. Ay, machine 11 yung rims. Ito. Ito talaga yung mga solid na road bike ni Quest 4. Ito yung pantapat na kilid niyang kila Java eh. Kila Mountain Peak eh. Pero yung 21,000 pesos, naka-Claris ka na. And lahat ng pyesa niya ay alloy na, tsaka machine 11 pa. Ayan. Full alloy, seal bearing, KMC pa yung chain. Ay. Pwede to. Headset, seal bearing na rin, naka-Claris, 2x8 speed, ang pogi pa ng itsura. Parang yung nagsasalita ngayon. Quest 4 Infinity. Alam ko bihira lang din to ngayon eh. Bihira sa mga buy shop to. So, Quest 4 Infinity, 21,000 pesos, naka-Claris, and naka-Halotech na rin. Halos wala ka ng papalitan dito. Pag nagsawa ka, gawin mo na lang tong 105 or Chagra. Nasa sa'yo na. Ang ganda pa nung frame niya, frame geometry, makinis na rin. Full internal na siya. Ito, ilalagay ko to sa Lalagay ko to sa Quest 4 Infinity. Sa reasonable siya. Yung presyo niya doon sa pyesa na nakalagay sa kanya. Maganda naman kasi yung niya. Yung kanyang geometry. Okay, ito. Yung isa sa mga pinapabayad check sa akin, si Pinewood Monza. So, tignan natin si Pinewood Monza. Pinewood Monza V2. Yung V1 hindi ko nakita eh. Ito yung Shimano Claris version. 18,500 pesos. Sa 18.5 mo, meron ka ng alloy, triple batted. Yung fork ay alloy din, integrated carbon. Carbon yung fork niya. Tapered na, seal bearing headset, drop bar, aluminum. Ayan. Stem, Taiwan. Taiwan din, bar tip, Shimano STI. Ayan, 2x8 speed. FD, Claris. Caliper, Z-Star, Pro Wheel Owns yung kanyang crank. Halotech pa. Sagmit na 11 Solon ang mayari ng David Solon. Okay, aluminum Continental Ultra Sport 3 skin 725C 18,500 pesos. Yan, naka Taiwan ECC aluminum alloy seat post. Pwede to. Claris. So sa 18.5 mo may Claris ka na. Halotech pa. KMC pa yung chain. Carbon yung hindi pala carbon. Hindi, alloy. Alloy yung integrated carbon design lang siya. Pero sa presyong 18,500 pesos, makinis na. Tapos Halotech and Claris, pwede to sa 18.5. Halos wala ka nang papalitan dito pag matagalan na rin eh. Naka-rim brake siya, medyo mas magaan to. Around lang to siguro to. 10 kilo. Pinakamabigat siguro, 10 kilo dito. So, 18.5. Claris. Naka-Halotech. Dito to nababagay. Sa super sulit, sa 18,500 pesos. Ayan. Diyan talaga siya nababagay. Ito naman. Next natin, si TRH Challenger. Tingnan natin si TRH Challenger kung siya mababagay. Last price check ko, 14,000 pesos. 14,000 pesos, parang 16K to dati Specification, alloy frame, smooth weld, internal cable.
Yung fork niya is alloy na rin, 2x10 speed, smack. Drifter, smack din yung FDRD, 2x crankset, hindi lang siya Halotech. Handlebar, T-Reach Velo, saddle, okay, quick release hub, 725C, naka 10 speed ka na. Ang lapit ng presyo niya kay kay T-Reach Infinite. So kung wala pa si T-Reach Infinite, pwede mo ito i-consider. Si T-Reach Challenger. Ay, kita-kita nyo, 2x10 speed. 2 speed lang yung lamang niya kay ay lamang ni T-Reach Infinite. So, ito, 14,000 pesos. Parang mas okay pa to kay Sunpeed Triton no? So, pwede ko tong nilagay sa sa 14,000 pesos. Kung yan talaga yung makikita nyo yung presyo niya. Kung makikita nyo siya sa mga buy shop na ganyan ang presyo niya, pwede ko sabihin na super solid na yan. Sa ganyang presyuan na 2x10 speed. Pwede na yan. Pero kung around 16,000 pesos, pwede siya maging reasonable, pero hindi. Kung 14,000 pesos nyo siya makukuha, mas okay. Okay, next natin, si Atomic Skit. Atomic Skit, tignan natin kung saan siya nababagay. Si Atomic Skit, okay, 14,500 pesos. Alloy yung fork, alloy yung frame, QR, quick release. Okay, naka-Claris. 2x8 speed. Yung FD and RD lang talaga yung dito. Ito yung dating 21,000 pesos na nabayad ko nung pandemic. 2021. So, meron pa kasi to ngayon. May stock pa to ngayon Ayan, Atomic na, drop bar. Ito, di siya masyadong sa ibang musiklista, pero kung ganyan ang presyo niya, 14,500 pesos, ang Claris lang sa kanya yung STI dito. Ang cute nga nito Ito yung medyo kenkoy Yung STI niya ay Shimano Claris. Ito. Pero yung FD na RD niya, micro shift or micro new pa yung nakalagay dyan. Pero karamihan sa kanya alloy na maganda na yung frame geometry niya. Okay na rin naman Yung decals niya, yung kulay, okay na rin. Ito lang talaga, kung ginawa nila tong yung FD-RD ay Claris din, malamang tataas yung presyo, around 16, 15, mga ganon. Pero 14.5, sa ganyang presyo, I think, sakto lang. Sakto lang yung presyo niya doon sa piyesang nakalagay sa kanya. Okay, Sunpeed Astro. Ito yata yung latest version din na na-research ko. Okay, Sunpeed Astro 2024 version. Okay, tignan natin. Sunpeed Astro, 37,500 pesos. Ultralight, yung kanyang frame. Head tube, medyo malaki. Front, axle na siya. And carbon yung fork. Naka Shimano, 2x9 speed, naka Claris. Naka Sora, sorry. Naka Halotech. And Sinix, yung nandito, pero Pro Wheel owns yung nandito sa picture. Iba lang yung nasa picture na nakuha ko. Pero yung latest niya ay naka Sinix na. Halotech na rin. And the Sunpeed Ultralight, carbon, okay, Solon. Uy, Ultra Sport din nilagay dito, 37,000. Pero Sora Sora siya Phoenix, bottom bracket, integrated na rin. Chain, KMC 9 speed. Sunpeed, okay. XC20, stem, aluminum. Yung stem. Integrated na ba yung nito? Ay, hindi pa. Yung kanyang drop bar, hindi pa integrated. Yun lang. Hindi pa integrated yung kanyang drop bar, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, 420mm. 37,000 pesos. Parang mataas na masyado sa ganyang presyo Mataas siya Kung yan talaga, kasi nung nag-research ako, yan yung nakita ko. 37,000 pesos. Pero, parang nasa 28 lang siya dapat Yung lumang version nito, yung sumunod dito, ay yung sinundan nito, around 28,000 pesos lang yun Pero nagtaka ko nung nag-research na ako. 37.5 siya. So, lalagay ko siya sa overprice. Ayan. Dalawang Sunpeed day overprice. Ito na, si DeBell Alpine. Ito yung Philippine version. Ayan. So, tignan natin. 19,500 pesos. Full internal cable. Aluminum disc brake. 2x9 speed. Naka L2. And the DeBell alloy na rin. Kasi may isang pyesa niya alloy na.
Ayan, alloy wheel set. 728C Compass. DeBell Alpine. Ganda ng kulay na to. Ito yung Philippine version. Around 2022 kung hindi ako nagkakamali. Yung PM na nilabas to. So, latest price ko sa kanya, 19,500 pesos. To be honest, sa 19.5 medyo mataas. Mataas pa yung presyo niya sa ganyang ano. Kasi tatamaan mo na dyan yung ano eh. Doon na lang ako sa ano, sa TRS Challenger kung ganyang presyo. Kaya doon sa Monza. Diba? Yung magkano yung Monza. Compare mo dito. So, para sa akin, dito ka sa lower the price. Kailangan mong babaan yung presyo niya. Okay? Java Veloz. Ito yung latest din na check ko. Java Veloz. Tingnan natin yung specs ng Java Veloz. Okay? Ang price niya ay 28,000 pesos. So, base sa research ko, ito, meron na rin ditong 46. Kita-kita nyo yung centimeter. Pag pinili nyo yung 46, 155 to 165 centimeter. 54 yung pinakamalaking size, 175 to 180 mm o 185. Frame, naka-welding, invincibility daw. Hindi nakikita yung frame. Ayan yung na-research kong ano niya eh, pyesa niya eh. Makinis na siya, naka-integrated na rin yung kanyang rubber dito. Carbon fiber yung kanyang fork. 723 yung gulong. Shimano Claris nga lang siya. Shimano Claris nga lang. Pro wheel, Shimano Claris din. 28,000 pesos. Ito yung kapresyo ni Sunpeed Triton pala ngayon. Ito yung Java Veloz 2024 version. 1123 teeth yung kanyang cassette. So, 28,000 pesos kapresyo niya sa Mountain Peak. Siguro, pareho silang hindi nagtutugba yung presyo nila dalawa eh. Basta mamaya sabihin mo kay Sunpeed, kay Mountain Peak Striker 2024. Ito, Claris. Kung ginawa nila tong Zora, tsaka Halotech, okay na sana sa 28 eh. Okay na sana eh. Pero, I think, sa ganitong presyo, carbon naman yung fork niya. Integrated na yung drop bar niya. Kulang lang yung Zora eh. Dapat ginawa nilang Zora, tsaka Halotech eh. Yun na lang talaga kulang dito eh. Kaya ginawa pa nilang Claris. I think kailangan niyang babaan ng konti yung presyo niya. Lower the price ng konti para sumakto yung pyesa niya doon sa presyo niya dapat. Okay? Next natin. Etong, ihuli natin tong ano. Ayan, yung Mountain Peak na yan. Trings Climber. Yung mga hindi nyo masyadong na ano. Trings Climber. Tignan natin. 2.0. Ayan, so simple lang, napakasimple lang na specs nito. Trings Climber, 15,500 pesos. Alloy, internal cable routing. Karamihan dito alloy na eh. Naka L2R3 nga lang siya. Ayan, wind zip, tsaka naka brake. Ayan, brake, Trings. Siguro mabayaran mo lang dito yung ano, to be honest, yung brand na Trings. Pero yung pyesa parang hindi ka pa rin ano. Although yung L2 ay maganda na rin yung reputation yan sa bike community. Hindi lang sa Pilipinas, pati din sa ibang kalawakan, sa ibang mundo. L2R3, okay na rin yan. Maganda naman na shifting ng L2R3. Maganda yung reviews niyan. 2x8 speed nga lang siya. Well, 15,500 pesos. I think, pwede ko siyang ilagay sa ano. Para siyang kapresyo lang na ano eh. Ng Sunpeed Triton. Well, ay naka-external cable routing nga. Ay, hindi internal. Internal na pala to. So, pwede ko siyang ilagay sa ano, sa reasonable. Reasonable lang. Yung presyo niya doon sa pyesa niya. Okay? Ito, Sunpeed Mars. Ito. Sunpeed Mars. Ito yung 2024 version. Check natin yung specs. Okay? Ang presyo, 26,500 pesos. Mas mura. Sa Mountain Peak Striker 2024. Aluminum. Aluminum na. And naka-disc brake. 700 by 23C. Ay, hindi. Mali pala. Fork. Sunpeed Mars, carbon. Carbon yung fork. A and B yung hub, front and rear. Rims. Aluminum wheelset, 30mm. CST yung gulong. 28C. Okay, Claris. Okay, 2x8 speed. FD, Claris. RD, Claris, Sunshine. 1128 crankset. Okay, integrated yung bottom bracket. Pro wheel. Okay, hindi nga lang siya integrated yung kanyang dropper. Oo, hindi nga lang integrated yung kanyang dropper. Kitang-kita eh. Oo, integrated. Ay, hindi. Hindi siya integrated. Pero carbon yung Bartik, Guinea yung kanyang pedals.
26,500. Mas mura nga siya. I think 26,000 carbon naman yung fork and the Claris. Kung ginawang Sora, okay. Kung ginawang Sora, pwede. Sa 26,500. Pero para sa akin, Claris, carbon yung fork, aluminum yung frame. Maganda lang sa Sunpit talaga, malalaki yung ano nila. Meron silang 54, 56 kaso sobrang bihira na. At least mayroon pa rin naman. Kumpara mo sa ibang bike brands ay wala sila nun. Sunpit brand talaga yung pinakamadaming ganyan. Ayan. So para sa akin, Sunpit Mars disc brake version 26.5. Claris na rin naman 26.5. Latest. Hindi nga lang nila ginawang integrated na yung kanyang step. Yung drop bar niya. Mas solid na sana. Pero sige. Pwede ko siyang ilagay dito sa sa sakto lang. Sakto lang. Pero malapit na dapat babaan nila yung presyo ng konti. Kaya sakto lang. Okay, Quest 4 Ultimate Pro. Quest 4 Ultimate Pro. Yan natin. Latest price niya nung chinek ko siya ay 39,000 pesos. Aluminum yung frame, carbon yung fork, T800. Tapered headset, Shimano STI 105. Ayan, ito yung sinasabi ko na mas mura na konti dun sa Shimano 105 din, yung FDRD, STI. And yung caliper, ayan, naka rim brake pala to. Sprocket 105 din, 105 din pala yung nito. Chain wheel 105 Halotech. Machine 11 yung drop bar, stem, seat post, KMC 11 speed, UEC hubs 11 speed. Continental Ultra Sport pa. 39,000 pesos. Pwede ba? Carbon yung fork, T800. Tapos machine 11. Ay, itong machine 11, magandang quality niyan eh. Madami din akong na-buy check na may nasa range nito na machine 11 yung ginagamit. And quality na rin, R7000. I think dito siya sa sakto lang. Sakto lang yung presyo niya. No. Pero alam ko parang may pa to eh. May ibang version pa yan eh. Pero tsaka na natin pag-usapan. Stealth. Twitter Stealth Pro. Eto. Nung pandemic din na gano to eh. Sumikat tong Twitter na to eh. Eto yung carbon Lodi eh. Ayan. Frame Stealth Pro. Axle. Racing inner. Seat post. Carbon din. Hidden feet. Carbon yung fork. Carbon din yung washer. Derailleur. Ito yung nakasarang rival. 35,000, mas mura ng konti doon kay Ayan, SRAM rival, crankset, SRAM din, sunshine, brake, hydraulic na pala to. Ayan, okay, rim, spoke, Shinju, Innova, naka-Jaguar pa. Ayan, 35,000 pesos. Sa mga di nakakaalam yung presyo nito nung pandemic na nabayad ko siya. Pumalo to ng almost 50k. Etong Twitter dahil yung Twitter mas sumikat yan nung pandemic, lalo yung mga MTB nila. Pero ngayon meron pa rin yan, iilan-ilan lang sa mga buy shop. So lumaki na yung binaba ng presyo niya from around 49, 48 yan dati. Pero ngayon around 35,000 pesos. Hindi lang yan, may iba pa yan eh. Twitter R10 yata, kung di ako nagkakamali yung model. Pero 35,000 pesos. 35,000 pesos sa rival 2x11 speed. Halos ka-level din ng ng 105. Agree ba kayo sa akin? Sa 11 speed, no? Tapos all carbon. Kailangan maging maingat ka dito eh. Sa 35,500 pesos, I think pwede siya dito sa Pwede natin siyang ilagay dito sa carbon naman eh, carbon Lodi. 'Di ba? Carbon Lodi, pwede natin siya ilagay dito sa sakto lang din. Bumaba naman na yung presyo niya eh. All carbon na siya. Kumpara mo dito sa mga nauna, siya lang yung all carbon, yung frame, yung fork, sa Foxter, Rings, Atomic, ayan, Sunpid, sa linya na to, ng sakto lang, siya yung buong carbon. Sa lahat pala lang babagitin ko dito. Siya lang talaga yung buo carbon. Okay, next natin. Ito, Sunpid Lunar. Tignan natin si Sunpid Lunar.
Okay? Anong meron sa'yo, Sunpid Lunar? Uy, 19,999 pesos. Ito yung may ano, ito yung pwede nyong bilhin ng separate, yung for frame lang. Pwede nyong bilhin ng separate yan. Kung doon nagkakamali sa AJ Bike Shop, meron yan. Yung fork to lang. Yung frame lang, pwede nyo mabili yan sa AJ Bike Shop. Sunpid, ayan, alloy na yung frame, alloy na yung fork, 28 holes, Sensa P. Ayan, Sensa P, 2x10 speed, Sensa P FD, Scenic, Halotech, crank, 112080 si Istizar. Oh, maganda naman si Istizar. Guinea, Sunpid stem, Sunpid, Dolly Drop versus saddle. 19K, 2x10 speed, Sunpid Lunar, all alloy na. Maganda na rin yung design niya. I think, ito ay pwede nating ilagay sa reasonable. Reasonable na yung presyo niya doon sa piyesang nakalagay sa kanya. Okay? Faxter 1600. Tingnan natin. Ito yung Cetus. Presyo ay 21,000 pesos. Tingnan natin. Alloy yung frame, direct mount FD, Faxter integrated handlebar, and Shimano Claris 2x8 speed. Ayan, Claris din. STI, Claris din. Mali yung nakaano dito. 2x8 speed lang to. Pro wheel. Crankset, 2x34, 51 teeth. And alloy na lahat. Seat post, aero, and Kenda Quest. 700 by 23C. 21,000 pesos. Halos malapit dun kay ano. Kay yung latest lang na ina natin kay Sunpid Lunar. So, 21,000 pesos. Faxter Cetus. Ano ko, bihira na rin to ngayon eh. Claris. I think pwede. Pwede na. Pwede na siya sa ano. Reasonable na. Reasonable na yung presyo niya doon sa pyesa niya. Okay, Kes4 Ultimate Aero. Kes4 Ultimate Aero, tignan natin. Okay, 25,000 pesos yung last price ko sa kanya. Okay, carbon yung kanyang fork. Aluminum, 6061 yung frame, silvering na. Shimano STI Sora. Okay, nakasora na siya sa 25,000 pesos. Mas mura sa Mountain Peak Striker. Naka-machine 11 na. Yung drop bar, yung stem. Hindi lang siya naka-integrated. Seat post, machine 11 din. Crankset, Pro Wheel Ounce, Halotech. Ayan, Halotech na. Sa 25,000 pesos. KMC pa. Sora, machine 11 Maxis detonator. Sa masabog to Kes4 Ultimate Aero, 25,000 pesos. 9 speed sprocket, 112080 CST tubes. And saddle, machine 11. 25,000 pesos. Para sa akin, mas pipiliin ko pa to kaysa doon kay kay Mountain Peak Striker. Sa ganito, carbon na yung fork sa 25,000 pesos. Kumpara mo doon kay Mountain Peak Striker. 2024 version na alloy pa. Tapos ito Halotech din. Aba. 25,000 pesos. Pwede na to. 6 Ultimate Aero. Machine 11 pa yung mga nilagay dito. Wala, talo-talo si Mountain Peak Striker dito. Kahit gaano kapakabago. Tapos naka-rim brake pa to. So, mas magaan to doon. Baka mga 10 kilos lang to or 9 kilos lang. Sora, as cardboard. Ay! Kes4 Ultimate Aero. Ilalagay kita dito sa super solid ba siya? Sa sakto lang. Sakto lang naman yung presyo niya. Okay? Okay, pag-usapan natin tong isa. Si Expert muna. Unahin natin si Expert. Mountain Peak Expert. Okay, Mountain Peak Expert. Binibenta to ng 29,000 pesos. Alloy yung frame. Branta yung seat post. Integrated yung stem and the lap bar. 2x9 speed Sora. Shimano Sora. Sugek sprocket. Cassette. 1132T. 28 holes. Hindi pa siya Halotech. Pero 29,000 pesos Sora. Tapos hindi pa carbon yung kanyang fork. Hindi ko alam kung anong meron dito kay Mountain Peak No, aerobic yung ano niya. Ba't hindi siya naglalagay ng carbon na fork? Si Mountain Peak. Yan ang pansin ko sa kanya. Bukod sa mga Rexton na na brand. Sa mga Rexton na niya, na model Mountain Peak Rexton. Wala na kasi noon ngayon
Iyon, alam ko carbon yung fork, carbon yung frame yung Rexton eh. Pero, ba't dito hindi siya naglalagay ng ganun? Sa 29,000 pesos, I think you need to lower the price. I think you need to lower the price to reach the expectation of the consumers. Wah! Papa-English tayo dun ha. Okay, ito na. Ito na yung latest ngayon na mainit-init pa. Kaya sinimplahan ko na lang ano dito. Binibenta siya, si Mountain Peak Striker 2024 ng 28,000 pesos. Specs highlights, alo yung frame niya, solon yung hub, 28 holes, Shimano Sora STI, FD, RD, Sora, Aerowick 38mm rims, full internal cable routing, integrated handlebar, and the Pro Wheel crank. So, ito sasabihin ko dito. Nagawa ko na ng vlog to, pero ibabay-check natin siya ng actual. Nalaman ko sa ibang habang nag-research ako. Ito palang wheelset niya, Aerowick din pala to. Etong tatak na to, Aerowick pala yan. Ayan. So yung wheelset niya ay halos kaparehas lang din kay Expert, kay Mountain Peak Expert 3000. Sinabi ko nga doon, halos nilipat lang yung pyesa. Yung kanyang crankset, yung chain, yung wheelset, and yung kanyang integrated na handlebar. Tapos yung binago lang sa frame dito, etong kanyang seat stay. Yun lang yung nabago. So, parang ni-recycle lang talaga nila yung yung frame nito. Ni Mountain Peak Striker. Ayan, para makita nyo maigi. Ayan. So, ito, binago to. Ito lang yung binago dito. Ito, kay Mountain Peak Expert yan. Ito, pati yung calipers, brake calipers, kay Expert yan. Ito, yung disc brake, kay Expert din yan. Ito, crankset, kay Expert din ang galing yan. Ito, kay Expert din yan. Alam ko, Branta to eh. Ito, yung kanyang drop bar dito. Bago dito, ito lang, makapansin mo sa lumang striker, may kanto pa rin dito, may reinforced gasket dito na may nakaumbok. Itong seat post, yun din yan, yung size niyan, kay Mountain Peak Striker din yan. Ayan. Kung ginawa na lang ito, sasabihin ko dito. Kung ginawa na lang Halotech to, mas okay din eh. Sa 28,000 pesos na presyo niya. And kung ginawa na lang carbon to, at least sa 28,000 pesos, tignan mo, yung mga pinag-usapan natin kanina, nasa 28,000 pesos pababa, carbon na yung fork niya. Eto hindi pa. Alloy pa siya. Anong ginagawa mo, Mountain Peak? Hindi ko naman masyadong inaano sa Mountain Peak pero kailangan talaga niya mag-isip ng improvement sa bike niya eh. Yung competition kasi, kung ililipat mo lang yung pesa ng Mountain Peak Expert sa Mountain Peak Striker 2024 version, na yun nga yung lumabas kasi nga hinulaan natin yan na baka ilipat yung pyesa ni Expert kay Striker 2024 version. Yun nga yung nangyari. Bakit ganon? Ginawa mo lang sana tong Halotech ko para maiba naman. Tsaka carbon to. Sa 28,000 pesos, pasok na pasok yun. Pero sa gantong spec niya, hindi eh. I think dito siya. Kailangan mong ibaba yung presyo niya. Yung presyo ng Mountain Peak na to, tingin ko yung pinakasulit na presyo niya sa ganyang specs. Around 25 to 26,000 pesos at least. Or 24 to 26,000 pesos. Yun yung pinaka sweet spot ng ganyang spec. Kasi yung mga natalakay natin, carbon na yung fork, pero mas mahal pa si Mountain Peak Striker, di ba? Hindi ko alam, siguro sa branding nila, ewan ko sa ano nila. Pero bahala na. Kung magkakaroon man ng another version yan, sana gandahan pa nila. Kasi yung competition ay alam mo na. Hindi pa kilala si Mountain Peak Striker nung mga nakarang taon eh, ngayon mas ano pa rin siya. So kailangan niyang ibaba yung presyo. Around 24 to 25,000 pesos. Okay na yung ganyan. Pero sa 28,000 pesos, kailangan nilang ibaba yung presyo para mabili yan. I think sariling opinion ko lang naman. So ayan, i-recap natin yung ating 5 category. So sa super sulit, meron tayong T-Reach Infinite, Pinewood Monza, and T-Reach Challenger. Okay? 3. Sa reasonable, Sunpeed Triton, Rider R2, K-Sport Infinity, Trains Climber, and Sunpeed Lunar, Faxtor FR 1600 Cetus. Nasakto lang, Faxtor 1800 FR,
At Ring Swift 2.0, Atomic Skit, Sanpid Mars, Ultimate Pro, Twitter Stealth Pro, and Gaspor Ultimate Aero. Sakto lang. Sa lower the price naman, kailangan na ibaba yung presyo nito. Ni Java si lower 3, Devel Alpine, Java, Veloz, Mountain Peak Expert, and si Mountain Peak Striker. Itong dalawang to, kailangan nilang bumaba yung presyo. Kasi talo sila ng mga nauna sa kanilang lumabas. Hindi pa kay latest, dapat mahal. Dapat mahal ka din. Overpriced naman para sa akin, sarili kong opinion. Sanpid Galaxy and Sanpid Astra. So, ayun. Siguro gagawa tayo ng MTB naman and Gravel. No? So, okay ba sa inyo yung mga tinalakay natin dito? Agree ba kayo? Or meron kayong violent reaction? Any violent reaction? Sulat nyo yun sa baba sa comment section. Elect nyo na rin yung video natin. And i-share nyo rin sa mga tropa nyo naghahanap ng mga road bike. Meron tayong tinalakay dito na sarili kong opinion, ito talaga yung pinaka sa kanila. So, yan yung base. Ilan yan, no? Ilang brand yung tinalakay natin dito. Iba-iba yan. Ang mga brand niyan ay Unas, Tring, Sanpid, Gaspor, Mountain Peak, Java, Pinewood, Fox, 30, Rich, Twitter, Rider, tsaka Atomic. 11 brands. Ayan. Yung mas madami pa sana ako malalagay dyan. Kaso nga lang, iba kasi out of stock na kaya hindi ko na sinama. Ayan, sa mga Sanpid kasi, Sanpid Kepler, Sanpid ang dami sa Gaspor, karamihan yung mga McLaren nila, mga gravel na kasi eh. So next time gagawa ko na content ng mga gravel bike naman. So this time, ito muna, mga road bike muna dahil madami nagtatanong nito sa akin eh. So ayun, kung mabot kayo dito, comment nyo sa baba. So be it. Hashtag so be it. So para malaman ko kung umabot na kayo dito, comment nyo hashtag so be it. So yun lang. Para malaman ko kung sino yung umabot sa pinakadulo ng video na to. So like, comment, share, and subscribe. Kung meron kayong request, comment nyo sa baba. Gagawa natin ng video yan soon. So like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you all. Signing out.